Sabi po ni King Solomon, pag pumunta ka sa lamay, pag sumilid ka doon sa nakahiga, papasok agad sa isip mo na balang araw, mangyari din po ito sa akin. Okay? At ang sabi po ng Bible, for that is the end of all men, and the living willing to his heart. Alam niyo po, meron pong dalawang words sa pagdating po sa lamay ng pinakamalaga. Yung word na salamat. At pangalawa, yung sana. Bakit salamat? Yung salamat na nailudi sa pag-alaga mo sa akin. Salamat na pinag-aral mo ako. Salamat na naging kasama kita, naging kapatid kita. Lahat ng kabutihan binabanggit pagdating po sa lamay. At yung word na sana nakinig ako, nag-aral ako na mabuti. Sana nung sinabihan mo ako na tumino, sa tumino ako. Okay, lahat yung word ng dalawa na yan. Sapagkat pag pumunta ka sa lamay, lahat ng totoo sa puso, maririnig mo yan. Okay, kaya sabi po ni King Solomon, mas maigi na pumunta doon sa lamay kaysa doon sa piyesta. Kasi sa lamay po, meron pong eternal. What is eternal? Word of God. Pag pumunta ka doon sa piyesta, temporal. Bakit po? Pupunta, iinuman. Kinabukasan, may hangover, may utang pa. That is temporal na kasiyahan. Pero dito po, eternal po na kasiyahan po ito. Bakit po? Sapagkat mayroon pong salita po ng Diyos. Okay? No, makikita nyo po, papakita nyo po si Nanay Luding. Sa ang gusto po natin, maring siya po yung nauna ngayon, maring ako po bukas. Ano po bakit? Sapagkat po sabi ng Hebrews chapter 9 verse 27, ang sabi po ng Bible. Basahin ko lang po, Hebrews chapter 9 verse 27. Ang sumulat po ng Hebrews is si Apostle Paul. Si Apostle Paul po, siya po ay isang preacher, siya po ay evangelist ng Panginoon na kung saan pinugutan po ng ulo doon po sa Rome. Okay? Dahil nung araw po, yung pag ikaw po ay mangaral po ng salita ng Diyos, marami po nagagalit. At isa po siya doon sa hinuli at pinugutan po ng ulo. Ang sabi niya po sa Hebrews chapter 9 verse 27, ang sabi ng Biblia, "And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment." So dalawang bagay po makikita niyo po dito. Una, it is appointed unto men once to die. Tama ma'am, sabi niyo po kanina. Okay? Sa ayot gusto natin, darating po ang time na tayo po ay mamamatay. At yung pangalawang phrase, ang sabi ng Bible, ang sabi ng Biblia, but after this, the judgment. Yung word na judgment, tumutukoy po ito sa eternal death and eternal life. Okay? Bakit po? Sapagkat ang tao po is mayroon pong eternity. Ibig sabihin, mayroon pong kaluluwa. Kanya po, ang kaluluwa po, pag lumabas yan sa katawan, mayroon pupuntahan po yan. Dalawang lugar. Kung hindi po langit, eternal life, yung eternal death, yung ibig sabihin yung impyerno. Okay? Kagaya po nabanggit ko po kanina, kaya po ang bata nag-aaral sapagkat pinaghahandaan niya po yung kanyang future. What is the future ng bata? Gusto magdoktor, gusto magsundalo, gusto maging teacher. Ibig sabihin, gusto niya maging maayos ang kanyang buhay in the future. Kaya niya pinaghahandaan. Pero ang nai-miss lang po ng tao ngayon, yung paghahandaan po yung eternity. What is eternity? Ibig sabihin yung kanyang pupuntahan ng kanyang kaluluwa pag namatay. Okay? Ano yung dapat paghandaan? Ang dapat paghandaan ng tao, higit sa lahat, yung siya ay mapunta po ng langit. Kasi sabi ko po kanina, nung nagsalita pa ako dito kanina, kahit na ako ay mayaman sa lupang ito, mamamatay pa rin po ako. At nakakalungkot pag ako ay mapunta sa impyerno. Okay? Wala pa ako nakitang tao na namatay, bit-bit yung kanyang yaman doon sa impyerno. Lahat po yan iwan. At minsan pinag-awayan po ng mga kamag-anak po yan. Ano pong nangyari doon sa Valenzuela last 2 months ago? Kapatid, binaril ng kapatid, kasama pa yung kanyang pamangkin. Dahil agawan sa 10 hectares na lupa. Birin nyo po yan, nagpatayin din po dahil po sa yaman. Wala pong kasiguraduhan. Okay. Now, ganito po yan. Sabi ko ng Biblia, "And as it is appointed unto man once to die, but after this the judgment." Okay? Now, ang tanong ganito po, tayo po ay mamamatay balang araw, kagaya po ni Nanay Ludi. Nais ko po sabihin sa inyo na normal po na malungkot po tayo, iiyak po tayo. Kagaya po sabi ko po kanina, yung papa ko po, 1998, namatay yung papa ko. Ang kinamatay po is Tanduay. Negros po ako, negros po kami. No.
Ang tanduay sa amin, 3 po yan. Junior, senior, at saka lungnik. Ang papa ko po, maaga pa lang, meron na pong tanduayan dito. Okay? Dumating ang oras, dumating ang araw, sumakit yung tiyan niya. Nung dinala sa ospital, kasi sabi niya, inaswang daw siya kasi marami daw aswang sa Negros eh. Nung chinik up, nung in-x-ray, ultrasound, nabulok na yung bituka. Okay? Inoperahan, nabinta yung mga lupa namin iba. Pinanggastos sa operation, hindi rin po nakasurvive. Na-infection yung yung opera. Okay? Namatay din siya. At the age of 45 years old, napakabata pa. Okay? Now, yung po sinasabi ko po na meron po tayong pupuntahan pag tayo kinuha ng Panginoon. Ang tanong ganito, saan po natin i-spend yung eternity po natin? Ibig sabihin po, pag dumating yung time, nakagaya po kay Nanay Ludi po, nakunin po tayo ng Panginoon. Sino po dito sa inyo ngayon makapagsabi, 100% ikaw ay sa langit na pupunta, tas ang kamay? Okay, salamat po sa matapat nyo pong kasagutan. Now, ganito po. Kung hindi nyo po tiyak, ngayon pong gabi, tanong ko ganito, nais nyo bang matiyak ang langit? Taas po ang kamay. Kung yes. Yes, okay. Nais ko po sabihin sa inyo, kung merong reunion dito sa lupa, meron din pong reunion doon po sa langit. At pinakamalungkot sa lahat, kung ako sa langit pupunta, tapos makikita ko yung anak ko sa impyerno, yung pong pinakamalungkot. Wala pong mangyaring reunion. Watak-watak po tawag doon. Okay? Masaya po pag magkakasama yung kamag-anak. At mas masaya din dapat pag sa kabilang buhay magkakasama po tayo doon. Si nanay po, nauna lang po yan. Pero balang araw, pag tayo po, pag kinuha po kami ni Sir Randy, kasama po namin si nanay doon sa langit. Okay? Now, ganito po. Ang Bible is merong kaparaanan para po tayo makakatiyak po ng langit. Okay? Ito yung dapat po nating gagawin. Number 1, una, kailangan lang po natin natanggapin sa harapan ng Diyos na bilang isang tao, lahat po tayo ay makasalanan. Ang sabi ng Bible po, Romans chapter 3, verse 23, the Bible says, "For all have sinned and come short of the glory of God." Lahat ng tao po ay makasalanan. May bit-bit pa akong Bible ngayon. Ganito po yung bihis ko. Hindi na po ako nag-iinom, hindi na po ako naninigarilyo, hindi na po nagmamariwana, hindi na po ako nagmumura. Pero hindi ko pwede sabihin sa inyo na ako ay perfecto na. No. The Bible says, "For all have sinned." Pag sinabing all, walang hindi kasama. Lahat tayo kasama. Na ano? Tayo po ay isa pong makasalanan. So tinatanggap niyo po ba tayo makasalanan? Tanggap po. Yung po yung number 1. Number 2, apat na po ito. Number 2, kailangan po natin malaman na meron pong kabayaran yung ating kasalanan. Ang sabi ng Biblia, Roma 6:23, sabi ng Bible, "For the wages of sin is death." Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pag sinabing kamatayan sa Bible, tandaan nyo po ito. When we say death, it is a meaning separation or pagkahiwalay. Okay? Yun po ibig sabihin po ng kamatayan. Now, mayroon pong dalawang uri po na kamatayan. Number 1, yung tinatawag na kamatayang physical. Number 2, yung tinatawag na kamatayang spiritual. Pag sinabing kamatayang physical, ito yung pagkahiwalay ng kaluluwa mula sa ating katawan. Pag sinabing kaluluwa, yung po yung totoong tao or totoong ikaw. Okay? Ang nakikita niyo po sa akin, hindi po ito tao, hindi po ito si Sam. Si Sam po yung nagsalita ngayon. Si Nanay Ludi, hindi na po yan. Ang tawag din is bahay, katawan, tirahan po ni Nanay. Ang totoong si Nanay Ludi po, nasa langit na ngayon. Patunayan ko po sa inyo. Pag ako minura, okay, alin po nasasaktan po sa akin? Yung kamay ko, yung ulo ko, yung sa loob. Kasi yun po yung totoong ikaw, yun po yung totoong tao. Hindi ko na kailangan suntukin ako para masaktan ako. Hindi ko na kailangan nasipain ako o saksakin ako o barilin ako para masaktan ako. Bigyan lang po ako ng masakit na salita, masaktan na po ako. Kasi po ang nakakaramdam, yun po yung talagang totoong tao. Punta niyo po si Nanay ngayon, kausapin niyo po, hindi na po yung mag-response. Kahit na-shake hands niyo po yan, hindi na po makakaramdam po yan. Bakit po? Bahay na naman po yan. Pag sinabing bahay, katawan, tirahan po ng tao, meaning nasisira. Ang totoong Sam, yung pong nagasalita ngayon, ang totoong Nanay Ludi po, hindi na po yan, kundi doon na po sa langit.
bahay, katawan, tirahan na lamang po ni Nanay Lodi po yan. Ganyan po. Now, iyon pong ibig sabihin po na kamatayang physical, pagkahiwalay ng kaluluwa mula sa katawan. Pag umalis si Sam dito, ang tawag yan kamatayang physical. Now, pag sinabing kamatayang spiritual naman, ito naman po ay pagkahiwalay ng tao mula sa Diyos. Pagkahiwalay po ni Sam mula sa Diyos. Bakit po mapahiwalay? Because of sin. And because of sin, wala akong ibang pupuntahan pag ako ay humiwalay dito, kundi yung lugar po ng impyerno. Bakit po? Sapagkat ang impyerno po, yan po ang kabayaran po ng ating pong kasalanan. Sa makatuwid po, ang kamatayang espiritual ay walang hanggang kaparusahan ng tao doon po sa lugar po ng impyerno. Kaya pagkahiwalay ng tao mula sa Diyos, sapagkat ang tao po, because of sin, sa impyerno po siya pupunta. Ano po ba yung lugar ng impyerno? Sabi ng Bible po, ang impyerno ay dagat-dagatang apoy. At kung ating pag-usapan yung apoy, ang apoy po ay mainit. Kaya ang apply ko po sinasabi, wala pa ako, hindi ko pa na-experience na niyaya ako ng kaibigan ko na maligo sa apoy. Kasi ang apoy po ay mainit. Kanya po, o di maligo sa dagat, maligo doon sa ilog. Okay? At ang sabi ng Biblia, sa Book of Revelation, day and night, forever and ever. Kayo po, na-experience na po mapasok, di po ba? Split second lang, masakit. Kanya po, gaano kasakit yung day and night forever and ever? Ako sir, sigurado po ako, hindi ko kayang ilagay yung kamay ko sa apoy ng isang oras. Hindi ko po kaya po yun. Kahit na 30 seconds po, hindi ko po kaya. Split second lang, padumikit yung kamay mo sa daliri mo sa kandila, masakit. Gaano kasakit? Could you imagine kung gaano kasakit yung day and night forever and ever? Ang sabi ng Revelation. Okay? Kaya nga po, yung nabanggit ko po kanina, walang kwenta ang yaman ng tao sa mundong ito kung sa impyerno siya palang araw pupunta. Sapagkat siya po ay magdudusa ng habang buhay doon, day and night, forever and ever. Okay? Now, alam niyo po mga kapatid, alam niyo ba na ayaw po ng Diyos na kayo at ako ay mapunta sa lugar na yon. Okay? Ayaw ng Diyos, gusto ng Diyos kung saan pumunta po si Nanay ngayon, doon din po tayo balang araw pupunta. Okay? Kaya ang Diyos po, bagamat tayo po ay isa po makasalanan, ang Diyos po ay gumawa ng paraan para tayo, ikaw at ako, ay hindi mapunta sa lugar na yon. Alam niyo po ang ginawa ng Diyos na paraan? Binigay niya po ang kanyang anak. Ang sabi po ng Romans 5:8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Okay? Gumawa ng Diyos ang paraan ng Ama. Anong ginawa niya? Binigay niya ang kanyang anak. Sino yun? Si Kristo. And way back 2,000 years ago, doon po sa bansang Israel, si Kristo pinanganak at siya din po ay napako sa krus. Dumanak ang kanyang banal na dugo, namatay, inilibing at pangatlong araw, siya po ay muli pong buhay purposely upang tayo po itubusin sa ating po mga kasalanan. So pangatlo, tinubos po tayo ni Kristo. Ang nagtubos sa atin po as far as salvation is concerned, hindi po reliyon. Napakaraming reliyon. Pero nais ko pong sabihin sa inyo, walang reliyon na pwedeng magligtas sa atin, only Jesus Christ. Sapagkat napakasimple. Sino ba ang napako sa cross parang tao po iligtas? Walang iba kundi si Kristo. Kami po ay member ng Baptist Church. Pero ang Baptist po, nais ko pong sabihin sa inyo, hindi po yan makapagligtas sa inyo. Kahit na magpa-member kayo sa amin, hindi kayo kayang iligtas po ng Baptist. Only Jesus Christ. Kanya po. Now, pang-apat po, kung tayo na po itinubos ni Kristo, ano na lamang pong ating pong gagawin? Ang sabi ng Romans 10:13, ang sino mang tumawag sa pangalan po ng Panginoon ay ligtas. Sa makatuwid po, napakasimple. Merong impyerno, pero meron pong kaligtasan. Romans 10:13, ang sino mang tumawag kay Kristo ay ligtas. Na paano po ang tao tumatawag kay Kristo? Walang iba kundi sa pamagitan po ng panalangin, through prayer. Maraming klase pong prayer. Okay? Kayo po, meron din po kayong alam po ng prayer. Anong prayer po ito? Dalawa lang. Una, panalangin po ng pagsisisi ng ating pong mga kasalanan. Why? Sapagkat tayo po ay isa pong makasalanan. Pangalawa, pagtanggap ni Kristo bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Bakit po? Sapagkat siya lamang po ang napako sa krus upang tayo po ay ligtas. So, apat lang po yon. Number one,
tanggapin mo na ikay makasalanan. Number 2, kailangan mong malaman na impyerno po ang kabayaran ng ating kasalanan. Dagat-dagatang apoy. Pero pangatlo, kailangan mong malaman na tinubos na po tayo ni Kristo doon. Paano? Nung siya po ay namatay, nilibing at muli pong nabuhay. At pang-apat, tatawag na lamang po tayo sa Kanya sa anong pamamaraan? Sa pamagitan po ng prayer na panalangin ng pagsisisi ng ating kasalanan, pagtanggap ni Kristo bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. I'm almost done po, pero bago po ako magtapos, ma'am, sir, salamat po sa pakikinig po ninyo. Ito po ay hindi po ito aksidente na tayo po ay nagkita-kita po dito. Ginamit po si Nanay Ludi po para kayo po ay makarinig ng ganitong message. So mag-i-pray po tayo, gagabahin ko po kayo. Ang gagawin nyo lamang po habang ginagabahin ko po kayo, sundan nyo po ako. Okay? Pero itong prayer na ito, habang ginagabahin ko po kayo, gawin nyo po ito ng tao sa puso. Ikaw lamang po at ang Diyos ang nakakalam kung ito po ay gagawin nyo po ng tao sa puso. Pero ako po ay nakikiusap, ma'am, sir. Gawin nyo po ito ng tao sa puso. Tatanggapin nyo po si Kristo bilang yung Panginoon tagapagligtas at tayo po ay magsisi po natin po mga kasalanan. At nais ko rin po, tayo po habang nanalangin, habang ginagabahin ko po kayo, marinig ko rin po yung mga boses ninyo, kayo po sumusunod po sa akin. Okay lang po ba, ma'am, sir? So ngayon po, bilang pag-alang po sa Panginoon, lahat po tayo sabit na pumikit yung muko, tayo po ay manalangin. Okay, let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito na nakilala ko na ako po ay isang makasalanan at nahatulan patungong impyerno. Subalit, ako po ay nagpapasalamat kay Kristo Jesus na siya po ay namatay, inilibing, at muling nabuhay alang-alang sa kabayaran ng aking mga kasalanan. Ngayon pong oras na ito, pinagsisihan ko na po ang aking mga kasalanan at tinatanggap ko na po si Kristo Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, ma'am, sir, tingin po kayo sa akin. Kunting review lang po bago pa ako magtapos. Doon sa prayer na ginawa po natin, sino po ang tinanggap ninyo doon? Si Jesus, huwag niyo po makalimutan. Hindi po ako, kundi si Kristo. Ang tinanggap niyo po si Kristo, tinanggap po natin siya bilang ano po natin? Our Lord and our Savior, bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung tinanggap niyo po si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, saan naman po tayo iniligtas? Saan lugar po yon? Sa impyerno. Nung tinanggap natin si Kristo bilang ating Panginoon tagapagligtas, tayo po ay iniligtas sa kabayaran ng ating kasalanan sa lugar po ng impyerno. Ngayon po, kung ikaw na ngayon ay iniligtas na doon sa impyerno, saan ka napupunta ngayon? Sa langit na. Amen. Yung po ang tinatawag po na katiyakan po ng kalangitan. Okay? So, paano yung Brother Sam? Paano po yan? Nagkakasala pa rin po tayo. Ang assurance po dito, John 1:12. Ang sabi ng Biblia, ang sinumang tumanggap kay Kristo ay binigyan ng karapatan na maging anak na po ng Diyos. Ibig sabihin po, ang assurance dito, anak na po kayo ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, kabilang ka na sa pamilya ng Diyos, bahay, tahanan ng Diyos, doon sa langit. Kaya pag umuwi yung isang anak ng Diyos, wala siyang ibang uuwian, kundi sa bahay ng Diyos doon sa langit. Okay. Habang tayo po ay buhay, talagang magkakasala pa rin po tayo. Bagamat tayo po ay anak na po ng Diyos, hindi pa rin po tayo perfecto. Kanyo po. Pero ang kagandahan po nito, yung totoong anak ng Diyos ay hindi yan nag-i-enjoy sa kasalanan. Kanyo po. Ang nag-i-enjoy lamang sa kasalanan at ang nagpapatuloy sa kasalanan, yung mga hindi po anak ng Diyos. Okay? Pag ang anak ng Diyos nagkasala, yan po ay hindi mapakali. Yan po ay hindi masaya. Yan po ay malungkot. Unlike doon sa hindi anak ng Diyos, pag nagkasala, yan po itong tuwa pa. Okay, 5 ang asawa, 7 ang asawa, so support. Marami, okay? Kinikwento niya pa yan. Pero yung anak ng Diyos po, yan po ay hindi natutuwa sa kasalanan. Okay? Now, hindi po yan nawawala. Bakit po? Hindi po nawawala ang kaligtasan. Tanggap niyo po ngayon. Bakit po? Sapagkat yung paging anak po, ibig sabihin ng paging anak, ibig sabihin pamilya. Kabilang ka na sa pamilya. Ako po ay mayroong anak.
yung anak ko, pag pumasok po ng school, okay, uuwi po yan, hindi po yan sa kapitbahay. Okay? Kasi magataka ako pag umuwi sa kapitbahay. Walang ibang uuwihan kundi sa bahay namin, kung saan yung kanyang magulang. Ganyan po. Pero yung anak ko, pag magkasala, okay? Magkasala yung anak ko, paluin ko man, anak ko pa rin. Amen? Hindi ko man paluin, anak ko pa rin. Amen? Hindi po nawawala po ang pagiging anak, pagiging pamilya. Okay? Hindi po, therefore, yung kaligtasan po hindi po nawawala. Ngayon po, ayoko na yung anak ko lumaki na si Raulo o maging rebelde sa bansa natin o magiging pasaway sa kali. Ayoko lumaki magnanakaw yan. Kailangan kong disiplinahin. Kaya meron tinatawag na rod of correction. Okay? Kailangan pong disiplinahin yung anak para lumaki po siyang matino. Ang Diyos ganun din po. Kasi mayroong mga anak ng Diyos talaga na ini-enjoy yung kasalanan. Mas gustong, kahit na naramdaman niya na malungkot siya, pero ginugusto niya pa rin yung kasalanan. Ang Diyos din po is meron din po siyang disiplina. Okay? Ibig sabihin palo. Pag ang Diyos mamalo, masakit. Ganyan po yan. Okay? Pag ako, ayaw kong tumigil sa kasalanan, darating po ang time na ako rin po ipapaluin po ng Diyos. Ang pagpalo po sa anak, okay? Tamang pagpalo yan po ay bunga ng pagmamahal sa magulang. Kasi meron kasi dalawang palo. Palo na merong halong galit, palo na merong halong pagmamahal. Doon pa ako sa may pagmamahal. Okay? Yan. Ang Diyos ganun din po. Pag ikaw ay pinalo ng Diyos sapagkat ikaw ay nasa kasalanan, ibig sabihin mahal ka ng Diyos at tumigil ka na sa kasalanan. Ganyan po. Ganun po yan. Okay? As far as salvation is concerned, ang natanggap niyo po ngayon, kung saan po si nanay pumunta ngayon sa langit na, balang araw, pag ako po sumunod o kayo po sumunod, anumang araw, anumang taon, okay? Wala po kayo ibang pupuntahan kundi kung saan po si nanay ngayon. Magkakasama pa rin po kayo doon. Okay? Pero as far as Christian living is concerned, okay? Tayo po kailangan mamuhay ng matuwid sa harapan po ng Diyos. Upang tayo po ay pagpalain po ng Panginoon. Saan po tayo dito? Pagpapalo ng Panginoon o pagpalain po ng Panginoon? Siyempre doon po sa pagpalain ng Panginoon. No question, pagdating po sa kaligtasan, saved na po kayo. Pero po, habang tayo po nabubuhay, marami pong temptation. Okay? Marami pong mga gustong ibigay ang diablo sa atin. Pero, nais ko pong sabihin sa inyo, pag yan po ay hindi kalooban ng Panginoon, huwag mong pasukan. Kasi pag pinasok po natin yan, ang hirap po labasan. Ganun po yan. So, thank you so much po. At ulitin ko lang po, para huwag niyo po makalimutan, ang ginawa po natin, tinanggap natin tayo po yung makasalanan. Pangalawa, tinanggap po natin na impyerno po ang kabayaran ng ating kasalanan. Pangatlo, tinanggap po natin na tinubos na po tayo ni Kristo. At pang-apat, tayo po ay tinanggap natin si Kristo bilang ating Panginoon tagapagligtas at tayo po ay nagsisipon natin po mga kasalanan. That's why, John 1:12, anak na po tayo ng Diyos. Ano bang oras na kunin po tayo ng Panginoon? Wala pong iba tayong pupuntahan kung saan ngayon po si nanay, doon po tayo pupunta. Amen? Amen. Ito, una-unahan lang po ito. Sabihin ko po sa inyo, yung po sabi ko po sa Hebrews 9:27, in us it is appointed unto men. Pag pumunta ka ng sementeryo, mapansin niyo po, pagpasok po sa sementeryo, iba-iba po yung sukat ng patay doon. Merong bata, merong binata, merong matanda. Ano ibig sabihin nito? Hindi po batayan po yung edad. Hindi po yung batayan kung ilang taon ka na. Sabi ng Biblia, in us it is appointed unto man. May tao lang tulog, pero pag hindi na nakagising. May tao nag-jogging lang, pero bigla natumba. May tao na nasa eroplano lang, biglang bumagsak yung eroplano. In us, it is appointed unto men. Ang kagandahan nito, advantage po tayo sapagkat pinaghahandaan na po natin yon na eternity, yung ating pong eternity ay walang ibang pupuntahan kundi yung langit. Amen? Amen. Kaya maraming salamat, ma'am, sir, sa inyo. Ulitin ko po, ito po ay hindi po aksidente na tayo po ay nagkita. Kita po dito. Ito po ay ginamit kalooban ng Panginoon. Ginamit lamang po si nanay
na para kayo po ay makapakinig po at maabot po ng salita ng Diyos. Kaya po sabi ng Biblia, mas maigi na pumunta doon sa bahay tangisan. Kung kayo ngayon po ay pumunta po sa piyesta, hindi po kayo makarinig ng ganitong salita po ng Diyos po ngayong gabi. Kayo yung sinasabi po ni King Solomon. Si King Solomon po, pinakamayaman at pinakamatalinong tao na buhay sa mundong ito. Actually, sa sobrang ano niya po talino, meron po siyang 700 wives at 300 na kabit. Ganun po siya talino. Yan po ay pangatlong hari po ng Israel na naisulat po ng Ecclesiastes. Okay? So maraming salamat. Thank you so much po. Again, balik ko po kay Sir Randy, sir. Maraming salamat Sir Sam sa pag-atid ng mensahe ng Panginoon at maraming salamat din po sa inyo, sa bawat isa. At naniniwala po ako na hindi po ito aksidente nga, kagaya ng banggit Sir Sam, buti yung pagkamatay po ng aking biyanan, aming nanay, ni nanay po namin Beth ay hindi po naging kalugihan sa amin, bagkus ito po yung naging daan din ng pagpapala sa inyo, especially spiritual na pagpapala po. At salamat din po sa inyong pagdamay po sa amin, sa inyong pong pagdating. Salamat po at welcome po. Sige, thank you very much. Tuloy po yung kape, ma'am, sir. Kapag po kayo. Kung mayroong pagkain spiritual, may pagkain physical din. Yes, may natutubig na. Nakatapusan din po namin, sir. Sa 3 kape na ako eh. yung kasama ko pang-apat na yun eh. Pero hindi pa rin